Bakit nakatuon lamang kayo doon sa opisina ng Pangulo samantalang may namumuong problema sapagkat pinagkaisahan ninyo ang opisina ng Vice President? Ang Vice President po ay katulong po ng President. Ang opisina ng Vice President ay nakasulat sa ating saligang batas. Bakit hindi? Paano mo ngayon pagtatalunan yun? Inuna mo yung impeachment na walang kakwenta-kwenta. Yun ang sabi ng Pangulo. Maliit na bagay na pinipilit ninyong palakihin. Ibig sabihin, talagang walang kakwenta-kwenta. Ginagawa mo lang may kwenta. Mga kabayan, binatikos ni Congressman Rodante Marcoleta ang kapwa niya mga mambabatas sa pangunguna ni House Speaker Martin Romualdez Jr. Ito ay sa kabila ng isang manifesto na inilabas kahapon ng Kamara kung saan ay isa sa nakasaad dito ay buong persa na sumusuporta ang Kamara sa kagustuhan ng Pangulo para sa ikabubuti ng bansa at sa buhay ng bawat Pilipino. Ayon kay Marcoleta, kung totoo ang sinasaad ng manifestong ito, ay bakit hindi sila sumasang-ayon sa opinyon ng Pangulo na ihinto na ang impeachment complaint laban dito kay BP Sara dahil walang magandang maidudulot ito sa bansa, sa halip ay pagmumulan lang ng gulo. Pero sa kabila nito, tila nagkukumahog ang grupo ni Romualdez at ilang kongresista na ipagpapatuloy nila ang pagpapatalsik sa pwesto dito kay BP Inday Sara. Sama-sama, tayo ay magkaisa sa likod ng ating Pangulo para protektahan at panatilihin ang tagumpay ng demokrasya habang binubuo ang isang mas matatag, mas nagkakaisa at mas maunlad na republika. Hindi ba kung dahil sa ang sabi ng Pangulo, meron na siyang posisyon tungkol sa impeachment at kung sila ay talagang nagkakaisa sa likod ng Pangulo, dapat ganun din ang kanilang posisyon. Hindi po ba? Isang deklarasyon ng pagkakaisa, katapatan at paninindigan para sa pagtatanggol sa bayan. Paano mong ipagtatanggol ang bayan kung yung problema ay hindi mo isasangkot dito? Isa sa problemang sinabi ng Pangulo, huwag na ninyong ituluyan, maliit na bagay yan. Maliit na bagay na maliit na bagay na pinalalaki nyo. Wala man lang tayong nakita, wala man lang sinabi dito sa pagkahaba-habang manifestasyon, kung anong klaseng suporte, masyadong general. Sabi mo nga, motherhood statement. Samantala, kaugnay naman sa impeachment complaint kay BP Sara na inihain ng ilang grupo sa Kamara, ayon kay Marcoleta ay baliwala na ito dahil ayon sa batas, dapat ay isang impeachment complaint lang sa loob ng isang taon ang ifa-file at ito ay tatagal lang ng 10 araw na validity. Pero tila hindi ito nasusunod ng Kongreso. O yung pong pangalawang ipinail, baliwala na po yun. Meron man lang sanang magpapahayag sapagkat po sa batas, isa lang pong impeachment ang ipapail sa loob po ng 1 taon. So yung pangalawa po, baliwala na yun. Para ngayon, yung mga tao, nalalaman nila kung ano yung posisyon ng House of Representatives. Yun naman pong una, palagay po namin, ay baliwala na rin po sapagkat sang-ayon po sa aming tuntunin, meron po kaming 10 araw, 10 session days, para i-consider ito. Dahil po siyam na araw na lang po natitira sa amin, may palagay po kami na ito ay mababaliwala na lang. Sa kabila ng paliwanag ni Senator Jingoy Estrada na wala ng sapat na panahon para dinggin sa Senado ang complaint kay BP Sara, taliwas naman ito sa pahayag ni Senate President Chis Escudero. Ayon sa kanya, pwedeng ituloy ang pagdinig dito kahit nakabreak ang session sa Senado. Adjourn yung session, naka-break ang session, pwede bang magpatuloy yung impeachment proceedings? Oo. Dahil hindi session ito. It is a different animal. Hindi ito session tulad ng session namin kung saan kailangan nagsesesyon din ng Kamara. Ang impeachment proceeding ay unique na proseso na hindi saklaw at labas sa ordinaryong sesyon ng Senado kung saan kailangan nagsesesyon din yung aming counterpart sa Kamara de Representantes. So pag ito'y inendorso ng wala sa 1/3, susundan na nito ang proseso sa Kamara. Pag ito'y final ng may 1/3, diretso sa amin. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sama-sama nating panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat.
Ang alam ko, sumusuporta sila sa opinion ng Pangulo. Sapagkat ang opinion ng Pangulo, no to impeachment. Di ba? Yun din ang sinusuportahan nila. Eh, ngayon po, halimbawa, sabi Siguro niya, pakinggan natin. meron ba tayo? Sige. Paliwanag kasi ito talaga yung konteksto nung pahayag kahapon. Ayun, oo. Dapat maintindihan nyo na ganito, ha? Buti naintindihan ng Senate President. Diba? Sige po. Pakinggan ho natin. Senate President Chis Escudero. Paliwanag. Bapiring pa. Bapiring pa. Oho. Magpalit na tayo. Yun ang ating... Ayan. Adjourn yung session, naka-break ang session, pwede bang magpatuloy yung impeachment proceedings? Oo. Dahil hindi session ito. It is a different animal. Hindi ito session tulad ng session namin kung saan kailangan nagsesesyon din ng Kamara. Ang impeachment proceeding ay unique na proseso na hindi saklaw at labas sa ordinaryong sesyon ng Senado kung saan kailangan nagsesesyon din yung aming counterpart sa Kamara de Representantes. So pag ito'y inendorso ng wala sa 1/3, susundan na nito ang proseso sa Kamara. Pag ito'y final ng may 1/3, diretso sa amin. Since ito'y final ng hindi umabot sa 1/3, it governs. Ayan, hindi, sige, ano yan, paglagpas. Yung ibang punto to, kasi tinatanong siya dyan, tungkol doon sa, pwede pa rin gawin bang impeachment? Ang hinalimbawan niya kay Justice Davide. Hindi, lagpasan natin yan, yung punto na yan. Yung punto natin, yung inilabas na, Pinadalimean yun eh. Nakatanimean. Yung ating reporter. reporter sa Senado. Nung tinatanong siya, kasi parang mali nga yung premise nung reporter na nagtatanong. Again, gusto ko lamang po ipaliwanag doon sa ating mga kababayan, doon sa mga nag-a-analyze, simple lang po eh. Kasi kung babasahin nyo, ito siguro, saan pwede bang basahin ko ulit? Sige. Para malinaw. I-play nyo po, alang-alang sa kabatiran ng ating mga kababayan, ito po wala ka nang dapat i-analyze eh. Nelson? Wala na. Wala ka nang i-analyze, ang linaw. Malinaw nga eh. Oo. Malinaw na malinaw po sa crystal clear na tubig. At pagka pinaglimi-limi mo, sasabihin mo napakatalino Nung nag-isip, ng pagpapasya na yan. Oo. Kasi Diba? dapat ang magkabilang panig, pag napakinggan mo yan, pareho ka matutuwa eh. Dapat, Yun na nga. Dapat walang malulungkot dyan eh. Oo. Ewan ko lang kung bakit yung iba, biglang nalungkot. Di ba? Baka hindi nyo naintindihan. Sige nga, ulitin mo, Jen. ang mga kapatid po sa iglesia ay naghahanda na magsagawa ng rally upang ipahayag sa lahat ng mga kinaukulan na ang Iglesia ni Cristo ay pabor sa opinyon ng Pangulong Bongbong Marcos na hindi sumasang-ayon sa isinusulong ng ilang sektor na impeachment dahil maraming problema ang ating bansa na dapat unahin ng pamahalaan. Ang iglesia ay para sa kapayapaan at ayaw natin sa anumang uri ng kaguluhan na manggagaling sa kaninumang panig. Alin po doon ang mahirap unawain? Nason, Alin po doon? Ang iglesia ba'y nakikialam? Sabi nila, pakikialam sa... Alin po dito pakikialam sa... Tayo po'y mamamayang Pilipino. Bilang mamamayang Pilipino po, hindi pa tayo dapat makialam kung wala na tayong makain, nagugutom na tayo. At saka nakita natin yung Diba? pwedeng pagkaisahan nilang magkabilang nag-aaway, di ba? Ito na yun. Ako'y takang-taka eh. Dapat, oo nga, no? Parehong pabor sa atin yung binanggit ng Pangulo na yun na wag na ituloy ang impeachment dahil marami pang problema. Oo. So, dapat matuwa yung magkabila. Oo. Di ba? Kayo po, sabi nyo nga ay halos 20 taon na po sa Kongreso. Ano bang epekto kapag meron tayong tinatalakay ukol sa impeachment ko? Kasi sabi, di ba, parang nahihinto ang Kongreso, ang Senado. Ano ba nangyayari kapag nagkakaroon po ng impeachment proceedings ukol dito, Kong? Kakain niya ng napakalaking panahon din. Doon lamang sa pagsusuri kung ito ay nasa wastong forma, Opo. magdidinggin niya ng Justice Committee. Pagkatapos niyan, ay pagdidibatihin kung may substance o hindi, di ba? May substance o wala. Yan ay gugugol lahat ng panahon.
Sa mga tid, kung napakaraming importanteng mga panukalang batas na dapat sanang unahin, mabibinbin yung mga yon. Opo. Kagaya nung sinasabi ko sa iyo, may 10 panukalang batas ako na inihain simula pa lang ng 19 Congress din. Nakikipag-unahan pa ako eh. Yung makakuha ka man lang ng isang mababang numero. Oo. Pangarap mo na halimbawa, yung 10 bills mo ang number niya ay 50 to 60 halimbawa. Ibig sabihin nun, matitake up ng mas madali. Kesa sa halimbawa, nagpakahuli-huli ka, ang number mo na ay 1,590 halimbawa. Opo. Yung pyesa mo. May malayo na bago ma-take up yung yung panukalang batas mo. Kaya nakipag-unahan nga ako eh. Opo. Siguro kung di ako namamali, nasa 100 nung makipag-unahan kami. So halimbawa, meron kang yung number ng bill mo ay 100 hanggang 110. Dahil magkakasunod na ipinail mo yun eh. Opo. Wala man lang na-take up. Ah. Siguro merong isang na-take up pero parang pinasadahan lang. Oho. Ngayon, alin ba yung mas importante? Yung bang panukala ko na may baba ang kuryente sa ating bansa, hindi importante. Napakaraming kababayan natin Napaka-importante yan ko. ang Opo. makikinabang dyan. Hindi lang karaniwang mga household yan. Oho. Lalong-lalo na yung mga negosyante na gusto nilang magtayo siguro ng negosyo sa ating bansa. Tumayo ang maraming pagawaan, maraming pabrika, sapagkat pagka bumaba ang kuryente, may inganyo sila dyan ng mga kapital. Oho. Dagdagan ang kanilang mga puhunan na dito ilalagak sa ating bansa. Oho. Pagka ganun na nangyari, yung manufacturing sector natin dyan ay sisigla. At para mo nang nakita, talagang pati ekonomiya natin ay yayabong talaga. Bakit hindi? Paano mo ngayon pagtatalunan yon? Inuna mo yung impeachment na walang kakwenta-kwenta. Yun ang sabi ng Pangulo. Oho. Maliit na bagay na pinipilit ninyong palakihin. Oho. Ibig sabihin, talagang walang kakwenta-kwenta. Nako. Ginagawa mo lang may kwenta. So, Tama. maging sa Senado ko, ganyan din po magiging mangyayari kasi sila ang tatay yung senator judges, di po ba? Tama. At hindi naman natin malalaman kung kailan matatapos yun sapagkat depende sa mga ebidensya na kanilang i-analisa, Oho. tatanggapin o pagdidibatihan. Ibig sabihin, yung panahon na iukol mo sa maraming problema at ika-re-resolve ng maraming problema ang kinaharap ng ating bansa, mabibimbin at bibigyan mo ng puwang. Iuuna mo pa ito. Ang gusto ko sana sabihin, kung halimbawa gumawa silang manifesto nang galing sila sa Malacanang, sinabi ba na, meron ba silang sinabi tungkol doon sa opinion ng Pangulo? Ito na ko, tama-tama, nabanggit niyo po yan. Ito po yung isang deklarasyon ng pagkakaisa, katapatan at panindigan para sa pagtatanggol sa bayan. Oo, pero Ito po yung titulo. nabasa niyo na siguro yung kabuuan niyan. Yung kabuuan ko, hinahanap ko po yung punto ninyo at ayun din, actually, kami ni Nelson, yun din ang hinahanap namin kung meron ba silang pinahayag tungkol sa naging statement o opinion ng Pangulo. Sasagutin ko po sa inyo kung wala pong ganon. So, ibig mo sabihin, gumawa silang ng manifesto, pagkatapos na ang Pangulo ay magpahayag ng kanyang opinion hinggil sa mga pangyayari na may kinalaman sa impeachment. Opo. So, yung manifesto, wala man lang binanggit tungkol sa naging opinion ng Pangulo na ang lahat ng bagay na nauukol sa impeachment ay hindi makabubuti kahit sa isang buhay ng isang Pilipino. For what? For nothing. Yung titulo na yon, ito nakapaloob. Ikinakalob ng konstitusyon ang kapangyarihang ehekutibo sa Pangulo at ginagawa siyang sagisag ng kagustuhan ng taong bayan at ng pagkakaisa ng bansa. Anumang banta laban sa Pangulo ay banta laban sa Republika. Mananatili kaming mapagbantay at matatag sa pagtitiyak ng kanyang kaligtasan at ng katatagan ng kanyang administrasyon. Hindi Mukhang naman wala. pinagbabantaan ng Pangulo dyan eh. Opo. Ang pinagbabantaan, ang pinipilit nilang giyagasin, ano ba yung giyagasin? Ginigiyagis. Ginigiyagis. Opo. Ang gusto nilang durugin ay yung opisina ng pangalawang Pangulo. Bakit nilalayo nila ang usapan?
Oho. Wala namang problema sa Panguluhan eh. Wala namang problema sa opisina ng Pangulo. Wala namang impeachment sa Pangulo. Tama? Tama po. Oo, wala. Ang impeachment, ang binibira, kumbaga sa bagyo dyan, sa kalamidad, lahat ng bagyo ay nakatutok sa opisina ng pangalawang Pangulo. Okay. Opo. Bakit hindi ngayon manduhan o kaya orderin ng leadership ng House of Representatives ang Philippine Statistics Authority? Kung merong birth certificate si Amado Guerrero, kung meron siyang death certificate, Oho. kung nag-asawa si Amado Guerrero, sapagkat si Amado Guerrero ay si Jose Maria Sison. Okay. Oho. Ay, yung mga NPA, mga aliases ang ginagamit. Totoo naman po yan. Oho. So, sapagkat confidential fund, gagamitin para sa pagtatanggol sa ating bansa, mga aliases ang ginagamit para sa ganoon maitago, maproteksyonan ang identity ng mga assets ng gobyerno. Bakit pipilitin mong ibulgar yung pangalan ni Mary Grace Piatos? Oh, ano yung nom de guerre ni Congressman Stephen Paduano? Yung luwalhati at ang pagkakaintindi. Karapali Luwalhati. Yung Karapali luwalhati. O bakit hindi natin manduhan ng Philippine Statistics Authority? Itanong po natin kung may birth certificate si Karapali Luwalhati. Kung siya'y nag-asawa. Oo. Kung siya'y namatay. Meron kayang maipoproduce na ganitong dokumento ang Philippine Statistics Authority? Baka wala. Wala. Aliases eh. Oho. Ano ang alias ni Marcelo Del Pilar? Marcelo H. Del Pilar. Yeah, Nelson. Marcelo H. Del Pilar. Plaridel. Plaridel. Oo nga, Bulacan. Di ba? Sabihin mo sa PSA, mag-produce nga po kayo ng birth certificate ni Plaridel at kung saan napanganak yan at kung yan ay nag-asawa. Kung yan po ay may utang, kung yan po ay mayroong passport at kung yan po ay may record sa bangko at kung yan po ay lahat. Ano ang nom de guerre ni Emilio Aguinaldo, ang unang Pangulo ng Republika ng Pilipinas? Magdalo. Magdalo. Yan. PSA. Kumuha ka ng birth certificate ni Magdalo. Oho. Kung meron siyang passport, Magdalo meron Group, siyang- baka may makuha. kung meron siyang, ano yung team? Tax. Tax identification number. Opo. Baka panahon nila, sedula pa. Oh. Kaso pinunit ka nila tingnan mo nga mo kung meron SSS number si Magdalo. Kung meron siyang GSIS, baka may passport. Tingnan mo itong... pagkatapos pipilitin, Yoyoy Villamin. Kokoy Villamin. Yoyoy Villamin po, basketball player po. Alam na po nila na yan ay mga aliases na ginagamit po sa pangalan po ng intelligence at confidential fund sapagkat ito po'y proteksyon para po sa ating bansa at sa lahat ng kanyang mga pinuno, mga opisyales at mga mamamayan na kailangan proteksyonan. Bakit pipilitin po ninyo ngayon na ihayag yung mga assets na tumutulong po sa ating bansa? Yan ba may katwiran yan? Saan papunta yan? O saka ngayon, uusigin ngayon ang opisina ng Pangulo, ng pangalawang Pangulo, sapagkat meron nga problema doon sa mga voucher. Ang totoo niyan hindi ka na kailangan humingi ng resibo sa totoo lang. Nako. Anyway, ikaw, ito yung deklarasyon ng supporter pala. Ang titulo, para kay Pangulong Bongbong Marcos pala. Yung hindi para, kasi sa titulo pa lang, talagang specific po, para kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Bakit? May pinoproblema ba kay Pangulong Bongbong Marcos? Baka may nakikita silang... Ang pinag-uusapan natin dito, yung sinabi ng Pangulo sa pamagitan ng paghahayag ng isang opinyon. Opo. Ngayon, ang gusto kong malaman, kung yung manifesto na yon ay isinangkot yung opinyon na yon. Sapagat importante yun Oho. Maliwanag ang pahayag ng Pangulo. Marami tayong problema. Madadivert lang ang atensyon ng House, madadivert ang atensyon ng Senate. Pagigihan na lang natin kung paano natin i-resolve ang maraming problema ang kinaharap ng ating bansa. Ayan. Bakit wala sa manifesto yon? Sana man lang, the House of Representatives, o yan ganun,
is serious in adopting the opinion expressed by our President. 100% we are agreeable to the position he has taken by way of an opinion. We are 100% conscious about the problems faced by the country today. Oho. And we will do our best to resolve them in accordance with the position taken by the President. Di ba? Wala yung dukong. Ngayon, binanggit niya yung tungkol, wala namang kwenta yung impeachment na yan. Meron din sanang pahayag tungkol doon sa magitan ng manifesto. Oho. Mukhang wala Sana yung dukong. sasabihin nila ganito. O yung pong pangalawang ipinail, baliwala na po yun. Meron man lang sanang magpapahayag sapagkat po sa batas, isa lang pong impeachment ang ipapail sa loob po ng 1 taon. So yung pangalawa po, baliwala na yun. Para ngayon, yung mga tao, nalalaman nila kung ano yung posisyon ng House of Representatives. Yun naman pong una, palagay po namin, ay baliwala na rin po sapagkat sang-ayon po sa aming tuntunin, meron po kaming 10 araw, 10 session days, para i-consider ito. Dahil po siyam na araw na lang po natitira sa amin, may palagay po kami na ito ay mababaliwala na lang. Dapat sana meron na silang mga naunang pahayag tungkol dyan. Kung doon sa sinasabi nyo na walang tahasang sinabi, no, na suportado nila yung position ng Pangulong Bongbong na wag nang ituloy ang impeachment dahil wala namang kahihinatnan na tato, hindi naman makakatulong sa mga mamamayan. Dito ho sa isang bahagi ng manifesto, ewan ko lang kung dito ay sinasabi nila na o dapat ay sundan nila yung gusto ng Pangulo. Ito po kung kasi bagatapos nilang banggitin yung mga kung ano-anong bagay na nabasa na ni Jen, meron pa silang pangangako. Ito po, sa diwa ng konstitusyon, nangangako kami. Sa lahat ng pagkakataon, mananatili kaming nagkakaisa kasama si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagtatuguyod at pagtatanggol sa konstitusyon. At meron pa rito sa bandang baba kung sama-sama tayo ay magkaisa sa likod ng ating Pangulo para protektahan at panatilihin ang tagumpay ng demokrasya habang binubuo ang isang mas matatag, mas nagkakaisa at mas maunlad na republika. Hindi ba kung dahil sa ang sabi ng Pangulo, meron na siyang posisyon tungkol sa impeachment at kung sila ay talagang nagkakaisa sa likod ng Pangulo, dapat ganun din ang kanilang posisyon. Hindi po ba? Sa napakahaba ng manifestong ito, Nelson, Opo. wala akong nakitang diretsahan nilang tinugon yung panawagan ng Pangulo. Bagamat dito nga sa mga ibang mga parte o bahagi nitong manifesto. Katulad nito, ano? Yes. Batid namin ang mga hamon na kinakaharap ng Pangulo. Yung mga hamon na yan, yung sinabi niyang napakarami ng problema ng ating bansa. Oo. Kasama po yan. At ang kanyang administrasyon, sabi niya. Tama lang naman na pagtuunan ng administrasyon ang mga hamon na ito na kinakaharap ng ating bansa. Kaya kami, Yan na. Eto na. ay nagkakaisa sa pagdedeklara ng aming buong suporta sa Pangulo Buo po. at sa kanyang natatanaw para sa bagong Pilipinas. Ayun nga po. Ano ba yung, ano ang pagkakaisa sa pagdedeklara? Sabi ng Pangulo, sa magitan ng kanyang opinyon, idinedeklara niya na marami tayong problema. Yung mga bagay na pinaggagawa ninyo, ay hindi makakabuti yan kahit sa isang buhay ng isang Pilipino. Para saan yan? Para kanino? Para sa wala. Tempest in a teapot. Storm in a teapot. Teka muna, paano, anong klaseng pagsusuporta ito kung hindi mo nilang sasabihin, opo, mahal na Pangulo, amin pong pagsisikapan na mula nung inyong pong ihayag ang inyong opinion sa publiko, naisip-isip na po namin na sa lalong madaling panahon po ay titigil na namin yung Quadcom. Ano? At ganun po ay titigil na rin po namin yung pagdinig po ng Good Government Committee and Public Accountability. Bilang pagsang-ayon at bilang pagtungon sa inyong naihayag na opinyon. Yun ang nakikita ko sana. Kasi gusto nila ipagkakaisa at
pagdideklara ng buong suporta sa Pangulo. Walang alinlangan na buong suporta nila sa Pangulo. Buo. So kahit na opinion lang ang ipinahayag ng Pangulo, walang exception doon. Ito tama po. Nasaan ngayon? Nasaan ngayon ang... bakit nakatuon lamang kayo doon sa opisina ng Pangulo samantalang may namumuong problema sapagkat pinagkaisahan ninyo ang opisina ng Vice President? Ang Vice President po ay katulong po ng President. Ang opisina ng Vice President ay nakasulat sa ating saligang batas.